Mga kaibigan, welcome po sa aking YouTube channel. Narito po akong muli para ibahagi ang latest updates mula sa ating mahal na inang Reynang Helen Abdurrahjak. Tinukoy ng ating mahal na inang Reynang Helen ang dokumentaryong libro na kanyang binigyan ng kopya si Martin Romualdez, ngunit ginamit niya ang libro para magkaroon ng BARM. Tinukoy din ng ating mahal na inang Reynang Helen ang walang saysay na pagpunta sa Bangko Sentral ng mga miyembro ng isang claimants. Ipinunto din po ng ating mahal na inang Reynang Helen na walang makukuhang pera si Bongbong Marcos, na isang claimant's caretaker president. Ang tanging may karapatan ay ang ating Royal Lupasag couple, dahil ang ating mahal na inang Reynang Helen at mahal na Haring Raja Mamay Abdurrahjak ang tanging na-validate ng United Nations. Ang video na inyong mapapanood ay pagmamay-ari ng ating mahal na inang Reynang Helen Abdurrahjak. All credit po sa ating Her Royal Highness at sa ating beloved Princess Putria Miriam Aljam. Para sa kompletong detalye, ating pong panoorin ang video. At ito, sabi ko nga sa lahat, kailangan kong lumabas ng biglaan para hindi ako nababantayan ng mga ating mga kalaban. Mahirap maging reyna, alam niyo ba yon? Maraming nag-aabang para lamang sirain tayo. Okay, so sa panahon ngayon, sobrang init, kailangan natin bantayan ang ating kalusugan. Mahirap ma-heat stroke. Kaya kung po pwede, kung hindi importante, huwag umalis ng bahay. Unang-una yan, huwag umalis ng bahay. Kasi paglabas niyo pa lang, talagang grabe ang init. Hindi kayo tatantanan hanggang sa pinakaloob-looban ninyo. Talagang papasukan kayo ng sobrang init. Kaya nga ina-advise ko na yung mga lalabas, magbitbit palagi ng oil ay ng ice. No? So merong yung maliit na towel, ilagay sa may batok o kaya palagi nasa ulo. Kasi iyan ay paraan para ma-neutralize ang temperature ninyo. Kaya ngayon, dito sa akin, lumabas ako nung isang araw, pagbalik ko, talagang super ang aking naramdaman. Kaya na-flat on bed ako sa nangyari. How much more kayo? Oh, how much more yung pumunta sa Central Bank? Diba? Inabisuhan ko na kayo na huwag kayong sumali. Ngayon, anong mapapala ninyo? Nirekomenda ko sa kataas-taasang hukom. Panahon na para talagang bigyan ng parusa ang mga nagpapaasa. Sobra na, tama na. Alam ninyo, marami kayong ginawa for so many years. Marami kayong nakalap na mga testamento, na mga xerox. Ang tanong ko sa inyo, na-validate ba iyan ng United Nations? Na-validate ba iyan ng World Bank? Na-validate ba iyan ng Central Bank? Legal ba ang pamamaraan ninyo o pangungulekta lamang sa tao? Diyan kayo mahuhusgahan. Kung nakikinig lahat ng mga claimants, once and for all, this is a final warning. Hindi kayo tatantanan ng batas ng soberenya. Ang soberenya ay mas mataas pa sa hukom ng Pilipinas, sa hukom ng Malaysia, sa hukom ng bawat nasyon. Iyan ang sovereign power and authority na binigay sa kamay ng mahal na reyna at ng mahal na hari. Woe to you na nagsasabi na hindi kami totoo, dahil talagang diyan kayo makikita, diyan kayo mahuhuli, at diyan ko kayo pinapasok sa bitag ko para malaman ko kung sino totoo na tagapaglingkod ng sambayanang Pilipino, sambayanang
buong mundo. Ang hindi ninyo namalayan, may libro, may documentary book ako na ginawa kasama si Kuya Raja. That is payak. Ang taong matatalino, ang mga husgado, mga judges, mga lawyers, pag nakita nila iyan ay legal. Kaya binigyan ko yan si Martin Romualdez ng Philippine Constitution Association para ayusin. Pero anong ginawa? Ginamit ang libro para magkaroon ng bar. 2013 pa iyan binigay sa inyo, Kongreso, Senado, DFA, Philippine Constitution Association, Department of Foreign Affairs, Royal ICJ, Malacanang. Lahat kayo binigyan niyan ng libro na yan kung papaano aayusin at kung papaano mabigyan ng hustisya ang mga taong ginamit ninyo at pinapatay ninyo. Nasa libro po iyan. Iyan ay isang paraan. Kaya akala ninyo nakaligtas kayo lahat ng mga claimants. Sa first year, sa 1 year and 6 months, nakalagay po iyan ang mga pangalan ninyo lahat. Na yan ay binaliwala ng Korte Suprema. Binaliwala ng Presidente mula kay Gloria Arroyo, mula kay Ramos, dahil lahat kayo pinuntahan ko, in really, lahat kayo inapila ko. Kaya nga, how many times tayo nagkitaan sa Manila Hotel para lang isumite na binabawi na namin ang amin. Amin na kinuha ninyo gobyerno ng Pilipinas, ng Malaysia, ng Indonesia, Singapore, Brunei. Walang ligtas dito, mismo ang Buckingham. Because Great Britain is part of the Mafelinto, Malaysia, Philippines, Indonesia agreement na ginawa in 1963. Kaya nga, lumabas ako. Ako ang markado ng agreemento ng Mafelinto. Kaya nga itinatag ko ang Mafelinto Malaysia, ang Mafelinto Sandakan, North Borneo, ang Mafelinto Philippines. Dato Puga is the secretariat in charge of the Mafelinto Philippines. Ang hindi ninyo alam, lahat yan gumagalaw. Nandito si Queen, pinakabuod ng programa. Ina-assign ko sa inyo yan, pero si Queen hindi nagpapabaya. I have always the backup. So that pag hindi umusad dito sa isa, nandito ako sa kabila. Kasi ang ginagwardyahan ko, ang mga siraulo na ginagamit ang batas ng politiko. At ginagamit ang sovereign rights nila na pinahiram in 1950. Kaya nga in April 28, talagang sinabi ko sa pinakataas na hukom ng buong mundo, Royal ICJ, International Court of Justice, International Criminal Court of the United Nations. Umarangkada na kayo. Ang tanong ko sa inyo, kaya niyo pa ba lumaban? Na lahat kayo ay inilagay sa libro. Wala akong sinanto. Binigay ko yan sa gobyerno. Pinain ko yan sa lahat ng presidente ng Pilipinas, ng Malaysia.
Pinain ko ang dokumento para malaman ko kung anong course of action ang gagawin ninyo. Makatao ba ang ginawa nyo ang pagpatay? Nasa kamay nyo na yan eh. Makatao ba na magkaroon kayo ng konspirasiya? Makatao ba na gamitin ninyo ang mga walang alam para labanan ako? Gamitin nyo lang ang kakapiranggot na katalinuhan sa pananalita para lang labanan ang may poder at otoridad. Ako ilang taon akong lumaban nang hindi ninyo alam. Ayaw ko maging reyna. Pero lumaban ako, pumupunta ako sa kabundukan. Dala lang ang backpack para malaman ko kung saan ang mga bunker na iyan. Kung saan yung mga deposito ng mga gold na yan. Alam niyo ba na nakaabot ako ng nabunturan? Nakaabot ako ng pinakaliblib na lugar ng Butuan? Nakaabot ako na pinakaliblib ng Ligwasan? Lahat iyan tinuntun ko para meron akong paraan para labanan kayo. Dokumento sa dokumento. 2010 pa, nakarating na ako sa pinakamataas na mga ahensya ng buong mundo. Ngayon, ang sisisihin natin, madlang people, kayong mga pobre, kayong mga nalinlang dyan ngayon sa Central Bank, ang gobyerno. Dahil hindi sila nanindigan, mismo ang presidente naligaw at nandoon sa claimants, nagdoon nagsasayaw, nag-aarangkada sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao na iyan ay illegal. Dahil iyan ay nag-umpisa lamang sa Autonomous Region of Muslim Mindanao na inassign kay Professor Miswari. Ngayon, alam natin na wala na si Professor Noor, ginamit ang anak. Kaya kayong mga kawawang mga puwersa na kayo pinapaikot ng gobyerno. Nang dahil sa pistok, malaki ang kasalanan ng gobyerno ng Pilipinas sa akin as the holder, as the representative of the Holy Family. Nagparaya kami ng ilang taon. Tandaan niyo yan. Nagpakababa kami ng napakaraming taon. Pero kayong mga claimants na binigyan ng pagkakataon, inangkin na ninyo ng lubusan at kaya ninyong pumatay para isilensyo yung mga taong lumalaban sa tunay na kapayapaan, katulad ng ginawa ninyo sa pagpatay ng mga mujahidin, ng mga ustadjes, mga kapatid na siyam ni Kagi Iscarial. Makatarungan ba yan? Address to you, Mariam Gobernur Manguda Dato. Address to you, Armed Forces of the Philippines na nandiyan mismo sa loob ng Ligwasan. Address to you, President, caretaker, dahil kailanman hindi ikaw ang presidente. Ginawa lang ikaw presidente dahil sinabi sa akin ng elder, Queen, bigyan natin ng pagkakataon maging presidente si Bongbong. Dahil Marcos. Tama. Marcos. Pero hindi yung Marcos na inaasahan na sasagip sa sambayanan, kundi lalo ninyong inilulubog sa kahirapan. At ito ngayon, ang dahilan na kayo mismo ay mananagot sa pinakataas-taasang hukom ng buong mundo at lalo na sa korte ng soberenya ng Lupasug Empire. Hindi ninyo akalain, maraming beses na ako na pwede nang umalis at iwanan kayo.
kaya kong mabuhay nang walang pera na hinahangad na galing sa inyo. Pero kayo, Xerox copy lang, nililin lang nyo yung matatanda. Suffering with a heat stroke, suffering with that. Hindi nyo makukuha, walang pera dyan sa Central Bank. At hindi nyo kailanman makukuha yan maski ikaw pa, Presidente. Maski ikaw pa ang Kiram. Maski ikaw pa ang Marcos. Hindi nyo makukuha yan. Meron nakatalaga para dyan. Ang paglinlang ninyo ng ilang taon, hinarangan nyo ako mula 2010. Yung blood compact na iyan, iyan na yung paraan sana. Kaya nung kinausap ni Lola Dear, si Professor, na nandiyan na ngayon sa Supreme Court, na siya yung inutusan ni Simeon Aquino. I don't want to address you anymore as what you are, because you are a failure to the country. I know you are listening right now, but you are a failure to us. Biro ninyo, matagal na dapat pinakinabangan ng sambayanan ang yaman na iyan. Pero mas pinapaboran ninyo ang claimants. Pinapaboran ninyo. Sa ngayon dito, marami nang pumunta sa akin, maraming fake Helen Panolino Abdurrajak na nagkiklaim dito. At alam ko rin kung sino na kayo. Umuwi na kayo sa Pilipinas bago ko kayo ikulong dito. Marami na kayo. May pangalan kayo, may passport kayo. Bakit hindi nyo gamitin yung sa inyo? Bakit gamitin nyo yung pangalan ko? Bakit kailangan nyo gamitin ang pangalan, ang identity ni Kuya Raja Mamay? Dahil hindi kayo ang totoo. Dahil 2009, validated, confirmed na kami ng United Nations. Yan ang tandaan ninyo, bakit ako gumagana. Bakit ako lumalaban? Akala ninyo madali lang para sa akin? Na mismo yung pagkakataon ko man lang guminhawa. Bawat sintimo na inialay ko sa misyon, lahat ng contribution ninyo, nakalagay po iyan sa misyon at ibabalik po iyan sa inyo. Pero kayo na naloko, may magbalik ba sa inyo? Kawawa kayo. Kawawa kayong mayayaman na nalalansik kayo. Napakasakit sa akin, mga kaibigan ko kayo. Pero naluluko kayo ng dahil matatamis na dila. Pakitaan lang kayo ng 0-0. Pakitaan lang kayo ng peke na mga ginto. Nadala rin kayo. Sayang. Matagal na dapat ako tapos. Pero bakit kailangan ninyo suyurin yung mga taong tumutulong sa akin na kayo ang tutulungan dahil kayo ang totoo? Ngayon, ganito ang gagawin ko. Total, hindi kayo totoo. Pag dumating na yung panahon at malapit na, itriplehin ko ang parusa niyo. You will be asking me, who am I? Ako lang naman po si Queen Helen Abdurrajak, may pangalan. Kayo, anong pangalan niyo? Kahit sino na signatory, ibalik yan. Binalik yan sa mother account. Ngayon, kayo ang signatory ng mother account. What proof do you have? That is the question that you have to face yourself. Because pag namatay kayo, at siguraduhan ninyo na mamamatay talaga kayo, at siguraduhin ko rin
na doon mahuhusgahan kayo sa paglinlang ninyo sa sambayanan na nauwi ngayon dito sa tinding kahirapan. Mismo, Presidente, you will be seeing a lot ng mga ano ninyo. Walang kwenta lahat yan. Saan kayo kukuha ng budget ninyo? Una-una, bago kayo magkaroon ng pera, kailangan ng approval. Bago kayo magprinta, may approval yan. Bago kayo magawa ng ma-circular yan, may mga circular memorandum yan. Trilyon-trilyon. Akala nyo makuha nyo yan? Saan kayo kukuha? Yan ang tanong na napakasimple na dapat kayong mga matataas na mga gobernador, matataas na murado, matataas na mga congressman, alam nyo. Subalit, kayo mismo ang nagpalubog. Nagiging walang kwenta kayo dahil hindi nyo sinasagip ang totoong mga sambayan ng tao, kundi yung mga kasama ninyo para kayo ay manatili sa pwesto at continue kayo maglinlang ng mga tao. Kasi ang nasa isip nyo, eleksyon. Kaya nagpanting ang tenga ko. Sino ang kumuha ng patong sa ulo ng lahat ng mga pinagpatay ninyo na kunyari kalaban ng gobyerno? Kayo ang kalaban namin. Bakit? Dahil wala na kayong otoridad. Ang otoridad pinahiram sa inyo para magkaroon kayo ng power and authority, pwesto. Kaya nga, parallel governance ako mula pa ng 2015 ng March 22 dahil wala ng police power, wala ng authority ang Amerika to control the Philippines and the Southeast Asia. Wala ng otoridad ang Mapirindo mula September 16, 2013. Kaya nag-umpisa kayo magsaba standoff. Nag-umpisa kayo magsambuanga standoff. Alam niyo, pinawawa niyo talaga si Helen na dapat noon niyo pa ako tinulungan. Dahil ang tulong ninyo, buong mundo tutulungan natin. Ngayon, sasabihin niyo sa akin, may pera naman pala yan, bakit hindi makuha? Dahil sa inyo, dahil ninakaw ninyo, yung inaayos ko. O di ngayon, anong gagawin ko? Di ilaban ko. Yan ang dahilan. Ngayon, diretso kayo, isuli ninyo ang ninakaw ninyo ng kusa para mapabilis ang trabaho ko. Hindi man lang ninyo binigyan ng katarungan ang mga taong namatay. Meron ba kaso sa Sabah standoff? Sambuanga standoff? Wala. Dahil gawain ng mga taong ginamit ang batas ng politiko. Pag kayo ang nagkasala, gumagawa kayo ng batas para mapatuwid nyo kunyari ang kasalanan nyo. Sino ngayon ang totoong tao? Kayo o kami? Hindi nyo man lang inisip ang kahihiyan ninyo sa buong mundo. Kahit anong gawin ninyong platada, kahit anong gawin ninyong programa, kahit anong sabihin ninyo na may gobyerno kayo, walang kwenta pa rin dahil wala kayong pera, itustos. Kaya nga nag-iikot kayo sa buong mundo. Manghiram ng pera na nandiyan dapat ang pera sa atin. Ngayon, magagalit kayo dahil nagngangawa si Queen. Dahil kayo rin. Instead, natulungan na kayo noon pa. Kayo rin nagpapadelay. Kayo rin ang gumagawa ng paraan
Kasi anong sabi ng taga-media? Total bayad tayo. Billions kayang pinapakawalan dyan para lang hindi ako makover ng ABS, ng lahat ng major TV station. Magkano kayo? Bandang huli, bibilihin ko kayo. Tandaan nyo yan, hindi ako nagsasalita ng patapos. Pero lahat kayo mananagot sa akin. Dahil inumpisahan nyo ako sirain, lalo na kayo na ginawaan nyo ako ng hindi maganda. Hindi ako mapagganti, pero kailangan malinis ko ang dangal karangalan ko nang dahil sa inyo. Scammer, ha? Ngayon, isa-isahin ko kayo kung sinong totoong mga scammer. Gobyerno mismo ang scammer. Bakit? Because of your tolerance doon sa mga scammer na ginagamit ninyo. Paano? Dapat hinuli nyo na yan. Yung mga dapat hulihin. Ngayon, kawawa yung mga senior citizen. Dahil hindi kayo nanindigan. Senado, Kongreso, erase. Walang kwenta. Wala na kayo. Sa totoo lang, mag-alis na kayo. Wala na po ang political government. This is the time of the absolute monarchy. Ginagalit niyo ako dahil binigyan ko kayo ng tsansa. Tapos na September 16, 2013. Dahil nga sa pakiusap ni Malaysia through Ricky Nathaniel, nagbigay ako ng 5 years grace period. 5 years grace period para ayusin sa malumanay, sa maganda, na walang sigalot. Anong ginawa niyo? Dahil pumasok si Maria Aurora Busoy Marcos na ako, siya ako. Kinuha ang papeles ko, sinuportahan ng mga siraulo na mga kasama, pero ngayon, tandaan nyo, lahat kayo iniisa-isa. Isa-isahin ko talaga kayo. Bakit? Pangalan ko ninakaw nyo. Nang dahil sa inyo, nagkaroon ng Sabah standoff. Sambuanga standoff. 44 Sapmen sacrificed. Marawi siege. Pagla standoff. May mga mukha kayo, Maria Mangudadato, yung pinatay ninyo, nag-confess. Nagsabi, pakisabi kay Queen Helen, hindi binigay sa akin ang 5 million na usapan para sa putok-putok sa Paglas, para mabawi niyo ang Ligwasan Mars. Napakawalang hiya niyo po. Muntik na si Sultan Kelly, minasakir ninyo. Mabuti na lang. Kaya nga winawarningan ko yung mga Armed Forces of the Philippines diyan. Marines, meron pa ba dyan? Di ba pinapaalis ko na yan? Kung kayo mga militar diyan, maghunos dili kayo. Mabuti na lang, hindi nyo ginawa yung pinapagawa sa inyo ni Maria Mangudadato na iha. Mabuti lang, bote, ang grenade, nasa labas lang. Grabe ang sakripisyo ni Sultan Kelly para protektahan yung amin na kinukuha ninyo. Ngayon, Mariam, Teng Mangudadato, mahiya kayo. Mahiya kayo talaga. Dito sa Malacca, tinitingnan ko lahat yung mga iniwan ninyo, mga kabalbalan dito. Titingnan ko lahat ang ginawa ninyo. Bakit? May mga trace kayo. Biro nyo, hatiin nyo ang Ligwasan Mars para magkaroon kayo ng pwesto at doon ninyo ibibigay yung lahat na ninakaw ninyo na mga accounts, na mga pera, para akala ninyo matatakpan ninyo. Nagkaroon ng Maguindanao Sur, Maguindanao North, whatever your Maguindanao. Binabalaan ko rin ang mga kapulisan na sumusuporta sa mali.
Ginawa niyo rin yan sa Palawan. Sino ang gumawa ng batas na iyan? At yan ang unahin ko. Pag pabor sa inyo, niraratify ninyo. Pag hindi pabor sa inyo, binabasura ninyo ang batas. How many times I went to you, Malacanang, I have all the proofs that you received my documents and yet, ginamit ninyo para sa inyo. At kayo na, si ako. What a mistake of the people of the Philippines for voting na wala naman kayo talagang ginawang votation. Programa lahat yan. Pag may pera, madali. Madali gumawa. Tinatakpan ang mali. Dinodoktor ang mali. Para maging tama. Ngayon, ang hindi ninyo alam, pinainan ko kayo lahat. I sleep with you. Lahat kayo. Pero ang hindi niyo alam, matindi ang utos ng kalangitan. God, Allah knows what are the dangers that I have experienced in being with you, that anytime I could be stabbed to death. Pero tinitiis ko lahat para maramdaman ko ang katraiduran ninyo. Para pag dumating yung panahon, alam ko rin kung paano ko gagawin ang paglinis sa sambayan ng Maharlika. Ma, nanay na bansa ng buong mundo. Marami kayong ginagalawan, marami kayong ginagampanan, pero sige lang. Tingnan ninyo kung paano ninyo ako sinisira. Salamat. Paano pa ninyo masisira? Matagal nyo nang sinira. Ang hindi nyo alam, sa pagsira ninyo, lalong kumikinig ang aking pagkatao. Ngayon sana, kung nakikinig man kayo, bakit kaya hindi kayo pumunta sa dapat na nararapat? Nagbigay na ako sa inyo. Nandyan ang Mapilindo, nandyan ang Sultanate of Maguindanao, nandyan ang Sultanate of Sorsogon kay Sultan Pocan. Kaya nga yung mga taong siraulo, sinisira ninyo ang mga bawat sultanate na in-establish ko, na nirestore ko, dugo sa dugo, dahil gusto ninyo kayong manalo. Paano yan? Hindi naman kayo ang totoo. Ang Sultanate of Panay, Sultan Edgar, continue the good work. Lahat iyan, lalabas din ang katotohanan na lahat tayo ay pinagbilinan. Ngayon, lahat ng mga nagtatago sa ibang pangalan na namatay na binubuhay para lamang linlangin ang sangkatauhan, magpakamatay na kayo. Kasi papatayin din kayo talaga ng batas ng soberenya. Dahil yan ang sinasabi ni Lolo Lee. To be able to stop these people, you know what is the Rule 36. Nakita nyo yan? Yung yellow na incheck na pinapalabas na nandoon. Yan po ang binigay ni Lolo sa akin. Hindi lang yan. Nakita nyo yan sa likod ko. Nakita nyo yan, yung mga tatlong guide, yung mga gwardiya sibil ko. Nandiyan dyan. Nandiyan dyan. O, ayan. Ayan. Yan. Sino yan? Lahat yan sila. They are here to guide and guard and protect the interest of the people of God. So ngayon, anong dokumento nyo na meron kayong ilaban? Tapos na po. Kaya ngayong kakapiranggot na hinihiling ko sa inyo, ang nilalaban ko ang source of origin. Ang pinaglalaban ko, yung mga kinuha ninyo.
na hindi naman sa inyo. Soberenya, that means kasama ang sambayanan na inaalila ng politiko. 1. Bakit ngayon pa lang nag-iisip na sila ng pondo para sa eleksyon? Bakit kayo ganyan? Sinabihan ko na kayo na binigyan ko kayo ng 5 years grace period. Nag-end in 2018. Umangal ulit ang United Nations. Hindi kayo sumunod. Mabait pa rin si Queen at saka si King. Kinausap ko mahal na hari. Okay, we'll give them the 5 years transitory. Nag-end na 2023. Kaya inilabas natin si Apple Lakay. September 16, 2023. Now, tanong nyo sa akin, bakit hindi lumabas ang matanda? Kailangan pa ba? May ginagawa yan. May ginagawa ako. May ginagawa ang buong mundo. Tandaan ninyo. Tandaan ninyo. Lahat ng Marcos may kasalanan sa Kiram. Kaya kawawa si Queen. Palagi sa mga espiritu na sultan na nag-alis na dito sa mundong ibabaw. Bakit? Sinisingil ako. How much more kayong nagkiram-kiram? Ayu, hindi nyo alam na may batas ang House of Kirams? Hindi yung kirams ninyo na claimants. Direct from Prophet Muhammad. Quran Nur Karim, that is kiram. Hadith Quran, diyan kayo madadali. Kasi akala nyo ganyan lang, porke nagkiram kayo, kayo na. O ngayon, kahit anong gawin ninyong pag-claim, sabi ko nga sa mga matatanda, magpaligis na lang kayo ng pison. Ayun ang kailangan niyo para madepensahan ninyo ang sarili ninyong claim. Hindi kayo nakinig. September 16, 2023. September, October, November, December, January, February, March, April, May. In 8 months. In 8 months. Anong ginawa ninyo? Pumunta ako sa Malacanang. Hindi ginawa na Executive Secretary ang pinapagawa ko. Violation. Cut off. Saan kayo kukuha ng budget mo? Kaya nagdidikit kayo sa barn dahil akala ninyo makakakuha pa kayo ng pera sa Organization of Islamic Conference dahil sa oil field. Warning! Gobyerno, ang Organization of Islamic Conference is also established by Tunku Abdurrahman Putra Al-Haj and Grandfather Lily John. Hindi pa rin kayo makalusot kay Helen. All the Islamic states all over the globe. Ang barn will never give you the money. And you will never get Ligwasan Mars over my dead body. Over my dead body. Kaya lang yan ang tandaan ninyo. Nagre-recruit ngayon si Mariam para magkaroon ng security guard. Kuno, dahil in-establish nila yung kanilang kaharian. Uulanan ko yan ng apoy. Tingnan nyo lang, malulusaw kayo sa ginawa ninyong kalapas-tanganan kay Ama Pandala Pasandalan. Mula noon, kaya nga nadawit ang JICA, ang Japan International. Nadawit kayo dahil sa kalapas-tanganan ginawa ninyo. Dahil matagal na kami nag-aapila. Kami pa
ang hindi ninyo pinakinggan na amin ang kalupaan. Kahit sang katutak ang inyong mga papeles, wala nang balor ang titulo na hawak ninyo. Kaya nga yung nagsasabi na walang balor, yung aking pag-stay, ang pag-posisyon sa isang lupa, dahil yan ang magiging paraan ko. Kaya kayong mga assessor's office, lahat kayong land registration authority, lahat kayong may mga DAR, lahat kayong mananakit kayo sa soberenya. Dahil ang mayayaman, naggagrab, kusang kinukuha ang mga kalupaan dahil may pera sila para ayusin sa konspirasiya sa bayaran ng mga taga land authority. Hindi na sa panahon ngayon. Talagang makikita ninyo, magkakaroon kayo ng problema. Kaya ang hinihingi ko lang sa inyo, dahil ayaw kong nagmumukha akong kawawa din. Kasi, diba sinabi ko na sa inyo, the Code of 999, I combat the 666. That is 2009. September 9, September 29, 2009. Mga code po yan ng lolo. Ginawaan ko pa yan ng testamento. October 10, 2010. That is the Code of 10-10-10. Anong nangyari? Yan na yung paraan na pinalabas ko ang Kuya Raja. As the Sultan of Sulu and North Borneo, as the grandson of Malaysia, of Philippines, of Indonesia, of Brunei, Singapore, and of Buckingham, and of the Islamic State of Saudi Arabia because of Prophet Muhammad. This is the reason why in October 20, 2010, nagkaroon na ng blood compact. Lahat ng mga lumalaban sa ligwasan, inipon para dyan. Na magkaisa. Ginamit ninyo for the knowledge ng iba't ibang bansa. Yan ang ginamit ng mga claimants para makapasok kay Najib para magkaroon ng peace talk. Malaki ang nakuha nilang mga pera sa Islamic State, sa Islamic Nation. Dahil sa peace talk, peace talk, peace talk. Ngayon, yung ginawa ninyo recently doon, sa Barira, nandoon din si Peace Talk King. Magbabayad po kayo sa akin. Dahil may mga proof of evidence, physical proof ako na nakipag-usap ka sa ginawa ninyong mga abusaya. This is primarily that we have to understand the very reason why all of you need to be given the notices to vacate your place. Dahil tapos na eh. Tapos na yung binigay kong palugit sa inyo. Pagod na rin si Queen sa ginawa ninyo. Paglilin lang sa buong mundo. Hindi kayo ang may karapatan. Hindi kayo. Kaya nga dito nakikita ninyo, all of this, pinaghirapan namin ni Kuya Raja, tapos kukunin nyo lang. Ganun lang. Hello, Kuya Raja. Okay. Galing si Kuya Raja sa labas para lang mabigyan ng pagkain ang mahal na Reyna kasi talagang super, super, super init dito. So, I have requested something and here comes. I can smell it out. Thank you, mahal na Re. So, I was telling, ginamit ninyo lahat ang programa ko, ginamit nyo lahat papeles ko, ang hindi nyo alam din ng kataas-taasan hukom na hindi sa inyo
kundi mga pananalita at mga testamento na ginawa ni Queen Maria Helen Abdurrahman. Diyan ninyo makita lahat iyan. Matagal na dapat umalsa ang bayan. Pero sabi ko, pasensya muna. Pero pag kinakailangan na, wala kayong magawa. Kayo, mag-isip kayo. Doon kayo sa nag-claim o doon kayo sa tagapagmana? Ang tagapagmana nakalista sa World Book of Record. Kuya Radya, may picture sa Buckingham. Kaya nga nakalagay sa wall na malaki. Kaya nga napahiya yung grupo na dinala doon. Dahil hindi nila akalain. Mismo ang kapatid ni Radya nagulat that Radya has been already recognized bago pa man dumating yung mga sangkatutak na claimants. Sinong sisihin natin? Gobyerno. Kasi sila ang nagparami ng Sultan Sulu. Sila ang naglaro. Sila ang nagpalubog sa ekonomiya ng buong mundo. Sino? Idi ang nag-claim na Sultan. Sino ngayon ang number 1 claimants? Si Lisa. Kasi siya si Sultana Lisa. Si Helen Babayan. Hindi malalaman natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, marami alas hawak si Queen. Kaya kung ako sa inyo, pag-isipan niyo mabuti bago kayo gumawa ng hakbang. Kaya lahat yung mga nagtalikod sa akin, pasensyahan dahil nakatakda rin kayo dahil pinakinggan ninyo si Roy. Kung walang si Roy, wala kayo. Pero mahina kayo dahil siya ang sinanto ninyo. Ngayon, inakusahan niyo ako na ako yun. Kaya lang, magkaiba tayo. Magkaiba ang ating personalidad. Ngayon, may tanong kanina, paano kami? Paano kayo? Ang pagbabago ang inaantay ko sa inyo. Ngayon sa ginawa ninyo, tingnan nyo yan, mag-iirap na naman kung anong sakit. Gagamitin iyan ng kabal para gagawa na naman sila ng kabulastugan. Kaya nga, pinalabas ko ang Lupasug Health Pass. Meron po yan. Aprobado po yan ng kataas-taasan na health organization ng buong mundo. Bilang nurse, pinaglaban ko kayo. Marami akong nasagip. Dahil sa panahon ng COVID, nag-ubo-ubo lang. Ang habulin natin yung tagaturo ng binayaran ng gobyerno. Pag nag-ubo-ubo lang, i-report nila para yun ang sunugin nila. Marami pong cases na nakikita doon sa sinusunog na katawan na gumaganyan pa. Sino ngayon ang may kasalanan? Gobyerno. Duterte. Dahil inalaw niya ang kabal mag-command sa kanya. Ngayon, marami po kayong kasalanan. Marami po kayong pinatay. Wala kayong karapatan pumatay. Ang may kapal lamang na naglalang sa atin, ang may karapatan magkitil ng buhay. Pero sa panahon ngayon, may inuutusan ang mga makapangyarihan para kunin na ang masasama para wala na sa landas ng mundong ibabaw ang mga siroy na naglalakad sa atin sa sangkatauhan. Ngayon, pag umangal kayo, nasa inyo pa rin yan.
Kasi ako, kung pagod kayo, mas pagod kayo. Mas pagod ako. Kayo nag-aantay. Tingnan ninyo kung gaano kahirap sa akin iyan. Bantayan, una-una, ang seguridad ng sambayanan. Hindi lang kayo. Borders ng North Borneo. Mula Malacca Straits papunta sa West Philippine Sea, papunta dyan. Ngayon, kunti yung mga knowledge ninyo. Tapos, magwara-wara kayo na wala sa tono. E di hulihin nga kayo. Mag-claim kayo nang dahil sa Xerox nyo. Maski original pa yan. Maski ikaw pa na sa pangalan mo, isuli nyo na. Bakit? May pinagmulan. Yan ang pinaglaban ko na hindi nyo alam ang source of origin ng lahat. Ngayon, you still have to ask, anong otoridad ko? Di ba pinakita ko na yan? Nasa libro yan. Unang-una, kinikilala ko ng mga lolo ko. Inilagay ako sa World Book of Record bago pa ako pinanganak. Ngayon, baliw? Mas baliw kayo dahil nagkiklaim kayo ng hindi sa inyo. Ngayon, kaya nadadawit ang Bulacan dahil akala ninyo nandyan sa Bulacan ang kaligtasan. Gamitin ninyo sa pinakaunang mga batas. Bago naging batas kayo, may batas po. Ang Pilipinas, di hulo. Mapa, di hulo. At iyan ang pinunta ng mga lolo dito. Ngayon sabihin niyo pa rin kung saan nang gagaling lahat iyan. Ang buong mundo po, ginogovern ng royal family. Kaya alam namin. Bago kayo mahuli po, sumurrender kayo. Ayaw niyong sumurrender, pues ipapataw po ang batas ng soberenya. Hindi na akong titingnan ninyo. Meron pong inatasan dyan. Kaya, bago mahuli ang lahat at wala na kayong mapapala sa pera ninyo, ang hinihingi ko, tulong. Dahil yan yung enerhiya na manggaling sa inyo para matulungan ang pagdaloy. Pwede naman akong magnakaw kung tutuusin. Kaya ko gawin yan. Pero bawal. Katulad ng ginagawa ng mga taong Central Bank, ng mga taong nasa bangko, na yung patay, kaya nilang imaniobra ang accounts. Bawal po yan sa akin. Kaya nga, kumakatok ako sa inyo, tulungan. Yung mga pinagkautangan ko, mababayaran kayo. Bigyan niyo ako ng pagkakataon dahil nadidelay ako ng dahil din sa mga taong walang puso. Dahil tinatawagan at pinupuntahan nila yung mga taong tumutulong sa akin na huwag maniwala. O di yan, nagpunta kayo Central Bank, ma-entertain ba kayo? Senior citizen, tupad, OFW loan, lahat po yan gawa nila para malinlang kayo. Para ma-divert kayo. Para hindi kayo makafocus. Now, sabihin ninyo sa akin, matagal na yan, si Helen na yan, wala rin yan mapupuntahan. Nagkamali kayo. Nagkamali kayo. Tumingin kayo sa palibot ninyo, rather. Tumingin kayo. Do you think hindi naaapektuhan ang mayayaman? Do you think hindi kayo namumroblema?
pag yan ay talagang nagdesisyon na ang kataas-taasan, hindi lamang ang physical ang involved dito. Mga makapangyarihan na mga nilalang ng buong universal, ng buong galaktika ang nakasalalay dito sa atin. Marami na pong makapangyarihan na nasa tabi niyo para alalayan kayo, pero ayaw niyo magpaalalay at mas mayabang kayo dahil akala niyo may karapatan kayo. Mas matamis pa rin magpakumbaba. Kasi the more kayo magsalita ng mataas na wala kayong binigyan ng otoridad mula sa kalangitan, sumpa ang abutin ninyo. Kaya anong nangyari doon sa mga nag-apak-apak ng mga tarpaulin ko? Yung mga naggawang pamunas ng mga uniforme ng ating RAF. Pero ginagamit nila yung RAF natin. Saan kayo? Sabi niyo nga, dahil nasa kay Bongbong kayo, si Bongbong nga wala na ngang karapatan. Kayo pa kaya? Sinasabi niyo sa akin na huhulihin ako o kayo kayang huhulihin ko? Dahil may batas ang soberenya. Pinahiram lang kayo. Military, executive, legislative, and judiciary. Iyan ang gobyerno. Political government, military government, lahat kayo pinahiram kayo. Pero ginawa ninyo, kayo ang mas sobra pa sa Ginoo na inalila ninyo ang mga tao. Pag tao ang nangangailangan, wala kayo. Pero pag kapwa ninyo politiko, mas mabilis pa kayo sa 4:00. Maraming nangyayari sa iba't ibang bansa. Maraming mga OFW na dapat sagipin. Masasagip niyo pa kaya? Dahil inuuna na ninyo ang eleksyon? Nagpaplatada na kayo ng inyong mga hanay? Paano kung walang eleksyon? At siguraduhin ko na walang eleksyon. Dahil many times ko na kayo pinagbigyan. Now you tell me, you dare me, because no money. Sana nga, matapos na yung kinakailangan ko. How I wish that all of these things will be able to comply. Dahil din sa inyo. Dahil kayo ang nagpatagal, hindi ako. Tapos na ako 2009 nang dahil sa blood compact na inayos ko. I was hoping that time na magdeklara na si Aquino, hinarangan ni Pax Mangudadato. Humingi ako ng 200,000 sacks of rice for distribution. That is my feeler. Kung ibigay, that means nag-recognize. Nagbigay. Binenta ng sino? Sumpa abutin niyo, matutuntun ko pa rin yan. Matutuntun ko ang lahat na ginawa ko bilang isang hurado ng Divino Gobyerno. Now you tell me, am I talking so high? Not at all. Because I am chosen to do this job. Pasalamat tayo, nandiyan kayo. Pasalamat tayo, na kaya nyo pa rin ako suportahan sa maganda. Yung mga taong kaya akong
apak-apakan, salamat pa rin. You continue doing your job because the more you expose yourselves, the more you are being watched. Yan lang ang masabi ko sa inyo. Marami na kayo. Kasi hindi niyo akalain na talagang mayayari ko kayo. Now, you were telling that I am in jail. You were telling I am dead. You were telling all the things para lang mapaniwala ninyo ang tao. Sino ngayon ang sisihin ko? Di ba kayo na mga sinungaling? Kaya nga dyan, makikita ninyo, hindi ako ang nagpatagal sa misyon na ito. Kayo. Kayo. Kung ayaw niyo akong tulungan, okay pa rin. Doon kayo. Pero pag dumating na yung grasya, alam ko rin kung paano gawin ko. Kayo meron? Pasalamat kayo kung bigyan kayo. E pag hindi, yan ang titingnan ninyo. Walang ibang makakakuha. This is my final word. May inatasan diyan para gumalaw. Hanapin ninyo. Buong mundo, hanapin niyo. Salamat sa doon makakakita at makarecognize. Kasi ang grasya, mapasa inyo. Maraming salamat at alam ko, bullseye ang bawat isa na mga sinungaling na katulad ninyo. Ngayon, my favorite word is always now. Nasa inyo kung kayo ay magbago. Nasa inyo kung kayo ay maniwala. Nasa inyo kung kayo ay susunod. Nakatuntong po kayo sa soberenya na ipinagkatiwala sa kamay ng mahal na reyna. Pag-isipan niyo. Kasi lahat kayo matutuntun. Madali. May records po kayo. Lahat kayo may identity. Lahat po yan malalaman. Kahit anong tago ninyo, kahit anong sabi ninyo na kayo, siguraduhin ninyo na kayo. Kapag hindi, batas ang lilitis sa inyo. Marami na kayong kasalanan, marami na kayong dapat pagsisihan, pero ayaw nyo pa rin magtanto na mismo si Bongbong may panahon. Pag ayaw, may panahon. Pag ayaw, may batas. Pag ayaw, nasa kanya. Mamili siya. Diretso o sa rehas. Hindi ako nagsalita ng walang pruweba, ng walang basihan. Subalit, meron akong dahilan. Ang pagbibigay ng bala, ng babala, mas maganda kaysa nasa huli ang pagsisisi. Tulungan niyo ako kay hindi. Madedelay lang ako, pero lalagpasan ko lahat ito. Dahil hindi kayo ang inutusan, hindi kayo ang pinili. Ako, kaya nga sabi nung nagbablog palagi, talagang kinalaban ako. Kakalabanin niyo ako dahil meron ako nang wala kayo. Maraming salamat po sa inyo. I pray that today you will be given more the wisdom na makita na ninyo ang mission na ito na nakasalalay sa inyong mga kamay para sa inyong mga anak sa anak sa iyong henerasyon na magiging mabuti na sambayanan na mamamayan ng ating lipunan. Alam ko na talagang marami na ang nakakakita at pasalamat tayo. Kung tutulong kayo, pasasalamatan ko kayo. Magiging parte kayo ng tinatawag natin ng tunay na pagbabago dito sa bansa na pinili ng Diyos Ama dito sa lupa.
Maraming salamat. God bless everyone. And I hope that everyone will enjoy in watching this video. Talagang lahat ngayon makikita nila. Harangin man nila, sirain man nila, pero napakaganda. Kasi marami ang makikinabang sa ating gagawin sa sunod na mga araw. Maraming salamat. Masalam. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Mega love shoutout po sa lahat ng mga nagkokomento ng positibo. Please like the video to support. At inyo pong i-share sa inyong social media communities. At kindly subscribe kung kayo po ay bago sa aking YouTube channel. God bless.